Bago natin simulan ang istorya ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumubaybay sa nire-recap natin patungkol sa mga Pendragon. Malungkot mang sabihin pero sa higit isang taon na pagre-recap natin dito dahil matagal din itong nawala, ito na ang huli nating kabanata kaya sana naging maayos ang paggawa natin at sana nagawa niyong ma-enjoy ang bawat kabanata nito. Bago tayo magsimula ay malapit na pala nating maabot ang 30,000 subscribers kaya maraming salamat mga idol. Kaya kayo ay mag-subscribe, mag-like ng video, mag-iwan ng comment at huwag mag-skip ng ads para makatulong sa ating channel. Hindi ko na pahahabain pa ang aking sinasabi kaya magpatuloy na tayo. Simulan na natin ang huling yugto ng ating istorya. Habang patuloy na magkaharap si Goofy at si Aaron na ngayon ay mayroong kakaibang anyo at ipinapalabas ang kanyang dambuhalang aura. Hindi lubos maisip ng batang lalaki na sa saglit na sandaling iyon ay nagawang magbago ang bigat ng aura ni Aaron. Nang bigla na lang nitong napansin ang pagpapalabas pa ng kanyang kapangyarihan kung saan siya ay pinagmamasdan nito ngayon, na siyang naramdaman naman ni Goofy kaya ito ay kanyang ikinatakot. Sa tindi ng kanyang pagkabahala ay walang pag-aaksaya ng oras nitong ginamit ang kanyang kulay lilang aura para muling magpalabas ng pag-atake kay Aaron, kung saan ang ito ay makarating sa kanyang harapan ay ang paghuhugis nito ng isang dragon na ibinubuka ang bibig para kagatin itong ating bida. Subalit bago pa man ito makatama kay Aaron ay hindi nababahala nitong iniangat ang kanyang espada na nagpapalabas ng malakas na kulay asul na dragon aura, na siyang agad na tumama sa ipinalabas na atake ng batang lalaki kung saan ito ay naghugis rin ng isang dragon na siyang humiwa sa ipinalabas nitong pag-atake. Nagulat naman ng husto itong si Goofy sa pangyayari at hindi makapaniwala na sa ganoon na lamang ay nagawang malamon ang aura ng Sea Dragon na si Vascula. Makikita naman natin ang pagdating ng ipinalabas na malakas na dragon aura ni Aaron papunta sa harapan ni Goofy kaya dali-dali siyang tumalon pa atras habang angat-angat ang kanyang espada para ito ay iwasan. Sa ginawa nito ay nagawa niya namang bahagyang makatakas dahil ang pag-atake ni Aaron ay tumama lang sa malaking haligi ng barko na gawa sa kahoy. Subalit mapapansin natin ang labis na pag-aalala sa mukha ng batang lalaki dahil kahit na ito'y hindi direktang tumama sa kanya ay pansin ito na nagawa siyang mahiwa sa kanyang mukha kaya siya ay napatanong kung ito ba ay isa ring aura blade. Kasunod nito ay ang muli niyang pagkabigla dahil nang siya ay makalingon ay nasilayan niya ang pagkahiwa ng malaking haligi ng barko sa kanyang likuran na nagawang maputol sa dalawang piraso na para bang isang malambot na papel. Napunta naman ang atensyon nito kay Aaron kung saan kasunod nito ay bigla na lang nitong iniangat ang kanyang isang kamay para ipunin ang kanyang malakas na kulay asul na dragon aura, na siyang ikinabahala naman ni Goofy kaya kaagad din nitong iniangat ang kanyang espada para depensahan ang kanyang sarili. Makalipas ng ilang sandali matapos ni Aaron na makaipon ng aura ay ang pagpapalabas nito ng pag-atake gamit lamang ng kanyang kamay. Kung saan dahil sa lakas nito ay kaagad itong pumalibot at pumunong sa paligid ng batang lalaki, na siyang labis niya namang ipinag-alala habang napapaisip kung ito ba ay ang tinatawag na Azure Flame na kapangyarihan ng puting dragon. Bago siya tuluyang malamon nitong malakas na apoy ay nagmamadali naman siyang umalis papalayo para makatakas, subalit siya lang ay natumba sa sahig. At habang siya ay hinihingal ng husto ngayon sa kanyang kinaroroonan ay nasabi niya sa kanyang isipan na walang may nagsabi sa kanya na ang ating bida ay mayroong potensyal na makapagpalabas ng ganitong klaseng lakas. Ito ay dahil habang pinagmamasdan niya si Aaron na nakatayo sa kanyang harapan ay pansin niya na parang siya ay nasa presensya ng isang tunay na dragon. Patuloy naman siyang pinagmasdan ng ating bida ng walang emosyon gamit ng kanyang bagong anyo. At makalipas ng ilang sandali habang sila ay magkaharap, nasambit niya na ito na ang katapusan ni Goofy dahil kahit na makapagpalabas pa siya ng maraming aura ay hinding-hindi niya matatalo ang kapangyarihan na ipinapalabas niya ngayon. Sinagot naman siya ng batang lalaki na ito ay imposible dahil taglay niya ang kapangyarihan ng Sea Dragon na si Vascula na mas malakas pa sa puting dragon. Sa kanyang sinabi ay walang may naisagot ang ating bida at patuloy lang siyang tiningnan sa ibaba ng ilang sandali. Kasunod nito ay ang kanyang pag-angat ng kanyang espada at pagsasabi na ang kapangyarihan na mayroon siya ngayon ay ginagamit para protektahan ang nakagawa ng kasunduan kay Soldrake kaya ito ay nakakulong sa sandatang ito. Dagdag pa nito na ang pagpapakawala ng kapangyarihan dito ay nagbibigay kakayahan sa isang tao para gamitin ang tunay na kapangyarihan ni Sol o ng puting dragon. Kaya ngayon kanyang malinaw na nauunawaan at nakukumpirma gamit ng mata ni Sol,
kung saan habang pinagmamasdan nito si Goofy na patuloy na nakahandusay sa sahig ay ang kanyang pagsaad na ang kumukonekta sa kanilang dalawa ni Vascula ay isa lamang na isinumpang bagay na gawa sa mahika. Dahil sa kanyang sinabi ay nag-iba naman ang mukha nitong si Goofy sa pagkainis. At nasambit nito na kahit ito man ay mahika o hindi, ang kapangyarihan nito ay sa kanya rin. Nang bigla na lang nitong muling ipinalabas ang kanyang malakas na kulay lilang aura at pasigaw na isinaad na ito ay dahil siya ay pinili upang magkaroon ng kasunduan sa pinakamalakas na dragon. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang natigilan dahil sa kaagad na paglitaw ng espada sa kanyang harapan. Ito ay si Eren na kaagad na napakabilis na sumulpot sa kanyang harapan, at habang itinututok nito ang kanyang espada sa batang lalaki, natanong nito kay Goofy na bilang isang taong nagkaroon ng kasunduan kay Vascula, ano ang pagkakaalam nito sa kanya? Sa kanyang tanong ay wala namang may naisagot ang batang lalaki at natigilan na lang sa kanyang kinaroroonan. Kaya habang siya ay patuloy na pinagmamasdan ni Eren na nagpapalabas ngayon ng kanyang malakas na aura gamit ng kanyang bagong anyo, nasambit niya na ang mga dragon ay hindi mga kasangkapan dahil sila ay mayroon ding konsensya at damdamin. Kanya namang naunawaan kung bakit ipinagkatiwala ni Sol ang ganitong kapangyarihan sa kanya. Lumipat naman bigla ang eksena sa nakaraan noong sila ay nasa loob ng mansyon, kung saan habang papasok ang ating bida ay napansin nito si Sol kaya kanyang natanong kung mayroon bang nangyari. Habang hawak ni Sol ang espada ay nasambit nito na nalalapit na ang araw ng pakikipaglaban ng ating bida sa timog kaya sinisigurado niya na ang kapangyarihan ng espada ay hindi humihina. Dagdag pa nito nang mayroong pag-aalala na alam niyang si Eren ay malakas, subalit hindi siya sanay na iwan ang tabi ng kanyang pinagsisilbihan. Maya't maya pa habang silang dalawa ay nakaupo, nasambit ni Sol na dahil ito ay teritoryo ng Sea Dragon, ito ay napakadelikado kaya gusto niyang sumama doon. Natanong naman ni Eren kay Sol kung bakit nito sinusubukang protektahan ng husto ang mga Pendragon. Dahil sa kanyang sinabi ay natuon ang atensyon ni Sol papunta kay Eren. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapaliwanag na ito ay dahil siya ay pinagkatiwalaan ng ganitong katungkulan noon ng lalaking nagligtas sa kanya. Subalit ang lalaking ito ay namatay ng maaga, gayunpaman siya ay isang espesyal na tao sa kanyang buhay. At noong bago siya mamatay, inatasan siya nito na patuloy na protektahan ang kanyang mga anak. Habang nagpapalabas ng malungkot na ngiti si Sol, nasambit niya na dahil ang paggawa nito ay mangangahulugan na hindi siya magiging mag-isa kahit na gaano karaming daan-daan o libu-libong taon pa ang lumipas. Dahil sa kanyang ikinwento ay napangiti naman itong ating bida. Nang muling naagaw ang kanyang atensyon dahil nasambit ni Sol na gayunpaman, ang dahilan ng pagpoprotekta niya kay Eren ay nag-uugat sa ibang kadahilanan. At ito ay dahil ang sugat nitong ating bida sa kanyang puso ay magkapareho sa kanya, na siyang ikinagulat naman ni Eren kaya bigla na lang siyang natigilan. Dagdag pa ni Sol habang sila ay magkatabi na pareho silang nawala ng mga taong importante sa kanilang buhay, para sa kanya ito ay si Alex, habang sa ating bida naman ay ang kanyang pamilya. At dahil magkaparehas sila ng sakit na pinagdaanan, gusto niyang protektahan si Eren para hindi na nito muling maranasan ang ganoong klaseng bagay. Kaya bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang ipinapalabas ng ating bida ang kanyang oras sa kanyang espada na ngayon ay kumikidlat sa himpapawid, nasambit nito na ang kapangyarihan na nasa loob nitong espada ay hindi lang basta-basta na isang kapangyarihan lamang dahil ito ay nagtataglay din ng mga alaala ni Sol. Habang mapapansin natin ang pagbuo ng kulay asul na ulap na kumikidlat sa ere, dagdag pa ni Eren na hindi ito katulad sa isang peking kontrata na gawa sa mahika, at ang taong nag-iisip na ang mga dragon ay isang kasangkapan lamang ay palaging magwawakas sa pagkatalo. Habang patuloy na ipinapalabas ni Eren ang kanyang dambuhalang kulay asul na kumukuryenteng aura na naghuhugis ng dragon at itinututok ang kanyang espada papunta kay Goofy, may seryosong mukha nitong nasambit sa kanya na sila ay palaging matatalo kung kakalabanin nila ang tunay na kapangyarihan ng isang dragon. Makalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang pamumuo ng malaking kulay asul na ulap na ngayon ay walang tigil sa pagpapalabas ng mga kidlat habang napupuno ang barko ng malaking aura ni Eren na ngayon ay naghuhugis ng isang dragon kung saan dahil sa tindi nito ay ang paglakas ng agos ng tubig sa karagatan. Dahil sa ipinapalabas nitong kapangyarihan ay nanginig naman ang husto si Goofy sa kanyang kinaroroonan. Maya't maya pa ay ang pagsugod ni Eren habang daladala ang kanyang espada at tinatawag si Sol.
Ang pangyayaring ito ay labis namang ikinabahala ng batang lalaki kaya kaagad din itong ipinalabas ang kanyang kulay lilang kapangyarihan habang nagsasabi na siya ay protektahan ni Vascula. At dahil sa tagpong ito, mapapansin natin ang muling paglabas at pagbabanggaan ng kulay lilang dragon aura ng Sea Dragon laban sa kumukuryenteng kulay asul na aura ni Eren na siyang galing sa puting dragon. Subalit nang tuluyang tumama ang dalawang malalakas na aura sa isa't isa, nagawang napakadaling mahati nitong kapangyarihan ni Eren at Sol ang kapangyarihan ng batang lalaki, na siyang dumiretso naman sa kanya kaya wala na siyang may nagawa kundi ang mapatakip na lamang ng kanyang sarili sa tindi ng takot. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagtilapo ng kanyang espada sa loob ng barko, ito ay dahil hindi na nito nagawang mapigilan ang malakas na kumukuryenteng kulay asul na aura na pag-atake na ginawa ni Eren na siyang kaagad na tumama sa kanya kung saan nasuka siya ng maraming dugo. Makalipas ng ilang sandali habang siya ay nakahandusay sa lupa, mapapansin natin ang pagpulupot ng dambuhalang dragon na gawa sa aura sa katawan ni Eren. Kung saan habang ito ay nangyayari kanyang may seryosong mukhang nasambit na ang mga dragon ay hindi sumusunod kahit kanino man maliban na lang sa kanilang pinagsisilbihan. Maya't-maya pa matapos nitong magpakawala ng kanyang napakalakas na pag-atake habang nasa tabi niya ang malaking dragon na gawa sa kanyang aura, ibinalik ni Eren ang kanyang espada sa takip habang nagsasabi na siya ay muling sinagip ni Sol. At sa oras na tuluyan nitong malagay sa loob ng lagayan ang kanyang sandata ay ang pagkawala ng kanyang aura at pagbabalik nito sa normal niyang anyo. Kaagad naman si Eren na lumapit kay Goofy na ngayon ay duguan na nakahandusay sa loob ng barko. Pansin ng ating bida na itong batang lalaki ay patuloy pang humihinga, kaya kanyang naisip na dapat niya itong personal na ipakita kay Sol. Ito ay dahil naaalala niya ang isinaad ni Goofy sa pagsasabi nito na tanging isang dragon lang ang maaaring kumalaban sa isa ring dragon. Kasabay ng pagsiwalat nito na ang gumawa sa kanya sa pagiging ganito ay isang magician na nagtatrabaho sa pamilya ng Arangis. Nagawa namang maunawaan ng ating bida na bukod sa kanyang dragon na si Sol, ang ibang mga dragon ay hindi nakikialam sa mundo ng mga tao kaya mukhang itong batang lalaki ay puwersahang inilagay sa isang kontrata gamit ng mahika, at ang lahat ng mga kaganapang ito ay kanilang pinlano para makuha nila ang kapangyarihan na makakapag-kontrol sa isang dragon. Gayunpaman makakapagpatunay na hindi totoo na nakagawa sila ng kasunduan sa isang dragon dahil kahit si Goofy ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan ay hindi pa rin nagpapakita si Vascula kahit na ito ay ang kanyang teritoryo. Kinuha naman ni Eren ang batang lalaki at habang ito ay hawak niya sa kanyang damit, natanong niya kung nasaan ngayon ang Sea Dragon na si Vascula. Kahit na nanghihina ay sinagot naman siya ni Goofy na ito ay hindi niya alam at kahit kailan ay hindi niya pa ito nakikita. Naguguluhan sa kanyang sinagot, natanong ni Eren kung papaano siyang nakagawa ng kasunduan dito. Isiniwalat naman ni Goofy na nakita niya lang ang kaluluwa nitong dragon at ito ay iginapos gamit ng isang mahika. Ang kanyang narinig ay ikinagulat ni Eren kaya napaisip siya na hindi ito maaari dahil marahil ang magician na tinutukoy nitong batang lalaki na nagtatrabaho sa pamilya ng Arangis ay hawak na ngayon ng Sea Dragon na si Vascula. Nasambit naman nito na posible rin na mayroon ng hawak itong magician na kapangyarihan para pumatay ng mga dragon. Nagawa namang magsalita ni Goofy habang nanghihina sa pagsasabi na sinabi ng magician na silang mga tao ay sinisira ang mismong kaayusan at daloy ng mundo. Dagdag pa nito na ang rason kung bakit sila inutusan nito para patayin ang ating bida, ito ay dahil para maibalik ang mundo sa dati nitong kaayusan. Hindi inaasahan ang kanyang maririnig, nag-iba ang mukha ng ating bida sa tindi ng pagkagulat. Napaisip naman siya na ito ay imposible, at napatanong kung nalalaman ba nito ang kanyang tunay na katauhan. Habang siya ay patuloy na natitigilan habang hawak itong si Goofy ay ang pagdaan ng malakas na hangin, kasunod nito ay ang pagkaagaw ng kanyang atensyon dahil sa isang tunog na kanyang naririnig sa himpapawid na nanggagaling sa isang griffin para siya ay tawagin. Makalipas ng ilang sandali pagkatapos nitong makababa ay pansin niya naman na ang nilalang na ito ay ang alagang ibon ni Isla, at habang nasisilayan nilang dalawa ang karagatan ay nakikita nila ang pag-urong ng mga natitirang barko ng mga kalaban nilang pirata. Nagawa namang maunawaan ni Eren na ang dahilan nito ay dahil nagawang mahuli ng kanyang mga kasamahan si Teleo. Napaisip siya habang pinagmamasdan ang katawan ng batang lalaki sa sahig ng barko na kanilang kinaroroonan, na dahil nagawa din niya itong makuha, paniguradong ang pamilya ng Arangis ay magsisimulang kumilos kaya marahil malapit na silang magkita nitong misteryosong magician.
Gayunpaman ay hindi niya ito alintana dahil ang kanyang prioridad ngayon ay tingnan kung ano na ang nangyari sa kalaban nilang si Teleo, kaya wala na siyang pag-aaksaya ng oras na sumakay sa Griffin at sinabihan itong magpatuloy. Kaya pumunta naman tayo sa loob ng barko ng Pendragon kung saan makikita natin dito ngayon si Teleo na pinapalibutan ng buong hukbo habang siya ay nakaupo at nakakadena. Dahil hindi pa rin matanggap nitong pirata ang kanyang pagkatalo, nasambit ni John Mayers na ito ay itigil na ng hari ng mga pirata. Ito ay dahil ang kanyang pagkatalo ay napakalinaw sapagkat ang kanyang mga kasamahan ay umatras na at tumakas kaya wala nang sinuman ang sasagip sa kanya. Ang isinaad ni John ay labis namang ikinainis ni Teleo kaya makikita natin ang panggagalaiti sa kanyang mukha. Napunta naman ang atensyon ni John at Leon kay Argus dahil nasambit nito kay Teleo na walang pagdududa sa kanilang panalo dahil ang kanilang pinagsisilbihan ay mas malakas kesa sa kanya. Kung saan matapos nito ay naagaw ang kanilang atensyon papunta kay Eren na bigla na lang dumating sa kanilang barko na sakay sa Griffin habang daladala ang katawan ni Goofy. Kasabay ng kanyang pagdating ay ang naiinis na pagmasid nito sa kalaban nilang pirata na parabang siya ay kanyang minamaliit. Dahil dito ay nagalit naman ng husto itong pirata kung saan habang kinakagat nito ang kanyang ngipin sa patuloy na panggagalaiti, nasambit niya na itong puting uod ay isang bastardo. Nang bigla na lang nitong nasira ang kadena na nasa kanyang mga kamay, kaya nang siya ay makawala ay walang pag-aalinlangan at nagmamadali siyang sumugod papunta kay Eren para siya ay atakihin. Naagaw naman ang atensyon ni Argus at Leon dahil sa mga sumunod na pangyayari. Ito ay dahil bago pa makalapit sa kanya si Teleo ay ipinalabas ni Eren ang kanyang espada at nagpakawala siya ng pag-atake gamit ng kanyang malakas na aura. Na siyang naging dahilan naman kung bakit nahinto si Teleo sa kanyang kinaroroonan dahil bigla na lang tumilapon ang isa nitong kamay sa ere. Hindi inaasahan ang pangyayari at sa sakit na kanyang nararamdaman, napasigaw itong pirata sa pagkahiwa ng kanyang kamay. Nang bigla namang nagulat itong si Admiral Moraine at si Mark Killian. Ito ay dahil kasunod nito ay ang pagpapalabas ni Teleo ng kanyang malakas na kulay pula at itim na aura habang hawak-hawak ang kanyang braso, gayunpaman makikita natin ang pag-ikot ni Isla ng kanyang sandatang sibat sa likuran nito. Kasunod nito ay ang pagkatusok nitong sibat sa paa ng pirata dahil sa kanyang biglang pagsugod, kung saan pansin natin ang kaagad nitong paghampas kay Teleo sa sahig ng barko kaya siya ay napasigaw na lamang ng husto. Hindi tanggap ang ginagawa nitong kawalang galang, may seryosong mukhang nasambit ni Isla na ang karumal-dumal at maruming nilalang na kagaya niya ay dapat yuko ang kanyang ulo sa presensya ng duke. Habang ang pirata ay napapalibutan naman ng hukbo, isinaad ng ating bida sa kanya na inabutan na siya ngayon ng karma na nararapat sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang pagpatay ng walang dahilan para sa kasiyahan, at ang pamumuno nito gamit ng lakas at pananakot. Natanong naman siya ni Eren kung naiintindihan ba nito ang kanyang mga sinasabi, ngunit hindi niya ito sinagot at patuloy lang na nagpapalabas ng nanggagalaiting mukha. Nang bigla na lang siyang nagulat ng husto dahil bigla na lang lumapit sa kanyang tabi si Eren kasabay ng pabulong nitong pagsabi na ito ay ang kanyang parusa sa pagsira nito ng pamilya ng Val. Nagtaka naman itong pirata sa kanyang isinaad kaya nalilito nitong natanong kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ngunit pansin lang natin ang muling pagpapalabas ni Eren ng kanyang sandata kung saan siya ngayon ay napuno ng kanyang kumukuryenteng aura. Na ikinagulat naman ni Leon, Argus at ni John dahil sa tindi ng puwersa na ipinapalabas nito sa paligid. Nabahala naman si Teleo sa kanyang nararamdaman at hindi makapaniwala dahil ang aura ni Eren ay mas lalong lumakas ngayon kesa nang ipinapakita nito noong dati. At habang pinagmamasdan niya ang ating bida sa bago nitong anyo, pansin niya ang pag-angat nito ng kanyang espada na nagpapalabas ng malakas na kulay asul na aura. Isinaad naman ni Eren sa kanya nang may seryosong mukha na ang pagpugot ng ulo ang nararapat na pagwawakas para sa kanya. Nang marinig ito ng pirata ay labis niya itong ikinagalit kaya buong lakas niyang pasigaw na isinaad na huwag niya itong sabihin dahil hindi siya kailanman mamamatay sa grupo ng mga salot. Nang matapos niya ang kanyang sinasabi ay kaagad na ginamit ni Eren ang kanyang espada para ito ay walang pag-aalinlangan na hiwain. Matapos nito ay ang pagbabalik ni Eren sa normal kasabay ng pagkahulog ng ulo ni Teleo malapit sa kanyang duguan na katawan. Na siyang makikita natin na mabilis na bumaha papunta sa kinatatayuan ng ating bida. Nauunawaan ang kanilang pagwawagi, napangiti itong si Admiral Moraine at si Killian. At ganoon din ang naging reaksyon ni Leon, Argus at ni John Mayers. At habang nakatayo si Eren sa kanilang harapan,
Nagsabi siya ng kanyang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap dahil alam nito na ginawa nilang lahat ang kanilang makakaya. Kaagad naman siyang napalingon at mayroong ngiting na sambit na ito ay nangangahulugan ng kanilang pagkapanalo. Nalabis namang ikinatuwa ng mga kalalakihan sa loob ng barko kaya makikita natin ang labis na tuwa sa bawat isa kaya sila ay napahiyaw sa saya ng napakalakas. Kinahapunan ay bumalik naman tayo papunta sa lungsod ng Leos na siyang pinamumunuan ng ating bida kung saan siya ngayon ay ang kasalukuyang gobernador. Sa loob nito ay makikita natin ang mabilis na pagtakbo ng kapatid ni Eren na si Irene at ni Lindsay habang patuloy na namimigay ang ibang mga maids ng pagkain sa mga mamamayan. Maya't maya pa ay pansin natin ang pamimigay nila ng pagkain sa mga anak ng pulubi at pagsasabi na ito ay bagong gawa kaya sila ay kumuha bago pa ito lumamig, na pinasalamatan naman ng mga tao dahil sila ay parati nilang binibigyan ng pagkain. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Lindsay dahil sa pagtawag sa kanya ng isang maid dahil kinakailangan nila ng tulong galing sa kanya, na kanya namang kaagad na pinasang-ayunan. Subalit habang ang dalawa ay paalis na para tumulong papunta sa iba nilang mga kasamahan ay bigla na lang silang tinawag ng isang lalaking may suot ng uniforme ng mga Pendragon at pagsabi sa kanilang dalawa na ang barko ng Duke ay dumating. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Lindsay habang ito naman ay ikinatuwa ng husto ni Irene dahil ito ay nangangahulugan ng pagbabalik ng ating bida. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa daungan ng Leos kung saan makikita natin ang pagtitipo ng maraming tao para tingnan ang pangyayari noong kanilang malaman ang pagbabalik ng namumuno sa kanilang lungsod. Pansin naman ng isang lalaki ang pagliit ng bilang ng mga barko ng imperyo kaya kanyang natanong kung hindi ba ito nabawasan, na sinagot naman ng kanyang katabing lalaki na mukhang hindi ito maiiwasan dahil mayroong malaking bagyo ang naganap sa timog, at dagdag pa rito ay kailangan nilang sabay na makipaglaban sa mga pirata. Nang bigla na lang ang dalawa na napatingala, ito ay dahil pansin nila ang pagdaong ng barko sa kanilang harapan kung saan naruroon ngayon ang kanilang gobernador at ang kanyang mga tauhan. Natuon naman ang atensyon nila papunta kay Eren, naghihintay sa sasabihin nito patungkol sa naganap na paglalayag nila upang kalabanin ang mga pirata. Kaya iniangat ni Eren ang kanyang hawak na sandata at pasigaw na nasambit sa lahat ng mga mamamayan na ang mga pirata na nagpapahirap sa kalakalan ng mga produkto ng lungsod ng Leos at nagpapahirap sa mga tao ay nagawa nilang mapuksa. Dagdag pa nito habang isinisigaw ng buong lakas na simula ngayon, muli nilang itatayo ang lungsod ng Leos sa dati nitong kasaganahan. Na siyang ikinagulat naman ng mga simpleng mamamayan dahil hindi nila inaasahan na ito ay manggagaling mismo sa taong namumuno sa kanilang lungsod. Kaya sa tuwa ay nagsaya ang mga ito at napasabi na ito ay napakahusay dahil simula noong napalitan ang dati nilang gobernador na si Segunda, nagkaroon ng bagong panimula para sa lahat. Habang nangyayari ang kasiyahan ay mapapansin naman natin ang nagmamadaling pagtakbo ni Irene sa gitna ng maraming bilang ng mga tao habang hawak-hawak si Lindsay. Kung saan nang sila ay makarating sa kinaroroonan ni Eren ay kaagad nilang tinawag ang ating bida, na dali-dali naman nilang dalawa na niyakap nang sila ay makalapit dito. Habang hagkan ni Lindsay ang ating bida ay naiiyak nitong nasambit na narinig niya na mayroong napakalaking bagyo ang dumating kaya siya ay nag-aalala ng husto, kaya nanghingi si Eren ng patawad dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa dalawang matandang kababaihan na nakita itong pangyayari, nagtatanong kay Lindsay kung siya ba ang asawa ng gobernador. Kasunod nito ay ang natutuwa nilang paglapit sa kanya at pagbigay ng lalagyan na napupuno ng pagkain at pagsasabi na si Lindsay ay parating natatakpan ng maitim na alikabok dahil sa pagtulong nito sa kanila sa pagluluto kaya hindi kaagad nila ito napansin, at kunin nila itong dala bilang regalo sa kanyang pagtulong sa kanila at siguraduhin kainin niya ito kasama ng kanyang asawa. Napatingin naman si Eren kay Lindsay at nagtataka kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagluluto, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Lindsay na ito ay dahil sa malaking bagyo na dumating, ang kalakalan sa kanilang lungsod ay unti-unting humihina kaya napagdesisyonan niyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Nagulat naman si Eren dahil may ngiti nitong nasambit ng may tuwa sa kanyang mukha na alam niya na ito rin ang gagawin ng ating bida kaya tinulungan niya ang mga ito sa kanyang pamamaraan at sa kanyang makakaya. Natuwa naman ang mga matandang kababaihan at isinaad na iyon pala ang rason kung bakit ang mga pagkain na niluluto ni Lindsay ay napakasarap, at dagdag pa ng isang babae na siya ay nakatulong sa kanila ng husto. Nagawa namang mahiya si Lindsay dahil sa kanilang mga sinabi habang si Eren ay napangiti na lamang. Kasunod nito ay ang kanyang biglang paghawak sa ulo ni Lindsay at paglapit nito sa kanyang dibdib sabay sabi ng kanyang pasasalamat dahil sa kanyang mga mabuting ginawa.
Napuno naman ng pagmamahal itong si Lindsay at nagawa ring magpasalamat sa kanyang asawa. Nainis naman itong si Irene kaya kanyang isinaad na siya din ay tumulong sa mga tao, kaya hinawakan siya ng ating bida sa kanyang ulo at sinabihan na siya ay kanyang ipinagmamalaki, na ikinatuwa naman ng dalawang matandang babae. Nang bigla na lang napunta ang kanilang atensyon papunta sa isang lalaki na sumisigaw sa ibang mga tao na sila ay tumingin dahil ang mga pirata ay dumating. Sa hindi kalayuan ay ang paglitaw ng bandila ng Winter Storm Pirates, kung saan dahil sa kanilang pagdating ay ang pagkalito ng mga mamamayan ng lungsod ng Leos dahil marahil ito ay hindi mga pirata at mga nakaligtas lamang o di kaya ito ay tunay na mga pirata at sila ay nandito para maghiganti. Matapos na makadaong ng barko ay mayroon tayong mapapansin na mga paa na bumaba sa daungan ng lungsod na Leos. At ito ay pagmamay-ari ni John Mayers at ng kanyang mga kasamahang pirata, na kaagad namang hinarang ng mga mamamayan bago pa nilang magawang makapagpatuloy sa kanilang lugar. Dahil dito ay napahinto naman itong kapitan ng pirata at pinagmasdan lang ang mga kalalakihan ng mayroong seryosong mukha. Ayaw magpatalo ay tinitigan rin pabalik ng mga lalaki itong pirata, nagbibigay pahiwatig na hindi nila gusto ang mga ito dito. Gayunpaman ay bigla na lang lumahod ang mga pirata sa lupa at iniyuko ang kanilang mga ulo habang nagsasabi sa mga mamamayan ng Leos na sila ay nanghihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga masasamang bagay na ginawa. Ang tagpong ito ay ikinagulat ng dalawang lalaki at ito'y hindi nila matanggap. Subalit habang patuloy na nakayuko itong si John Mayers, nasambit niya na sa pagiging pirata nila ay wala silang may nagawa kundi ang magbigay lang ng problema sa lugar na ito. Subalit simula ngayong araw ay napagdesisyonan nilang magbago kaya mag-uumpisa sila ngayon na magtrabaho para sa kapakanan o ikabubuti ng mga tao. Natigilan naman ang mga kalalakihan sa kanyang sinabi at nagtaka kung bakit bigla na lang silang nagbago. Para tumahan ang galit ng mga kalalakihan ay kaagad namang lumapit si Aaron papunta sa kanila at isinaad niya na ang mga pirata na kinabibilangan ni John Mayers ay kabilang sa kanilang estratehiya. Ito ay dahil niloko nila ang kanilang mga kalaban gamit sila at ang mga ito ay lumaban ng may karangalan pagkatapos. Dagdag pa nito sa mga kalalakihan na totoo na walang ginawa ang grupo ni John kundi ang magdulot ng negatibong impluensya sa lungsod ng Leos, subalit sa ngayon ay dapat naiintindihan nila ang kalagayan na nangyayari ngayon. Ito ay dahil ang kahirapan ay nagdudulot sa mga tao para makagawa ng mga bagay na hindi nila gusto. Dahil sa mga sinabi ni Aaron ay napaisip naman itong mga kalalakihan kung ano ang magiging hatol nila habang pinagmamasdan ang mga pirata. Nang bigla na lang ang mga itong nagulat dahil nasambit ni Aaron na kanyang tungkulin ang protektahan at pagyamanin ang lungsod bilang isang tao na mayroong kapangyarihan. Hindi iniintindi ang kanyang katayuan. Kasunod nito ay ang kanyang walang pag-aalinlangan na pagyuko sa harap ng mga mamamayan kasabay ng kanyang pagsabi na gayunpaman, siya ay nanghihingi ng kapatawaran dahil hindi niya nagawang maprotektahan ang bawat isa sa kanila at natanong sa kanila kung hindi ba nila pwedeng tanggapin ang mga pirata para sa kapakanan ng Leos. Napapikit naman itong dalawang lalaki at napaisip ng mabuti, kung saan makalipas lang ng ilang sandali ay napangiti ang mga ito. Kaya bigla namang nagulat itong si John Mayers dahil dali-daling lumapit ang isang lalaki sa kanya at umakbay sa kanyang balikat habang natutuwa nitong sinasabi na dahil ito ay espesyal na kahilingan ng bagong gobernador ay hindi nila ito maiiwasan, dagdag pa nito na silang mga dating pirata ay pagtatrabahuhin nila hanggang sa kanilang mga buto. Napalingon naman si John at pansin nito ang isa-isang paglapit ng ibang mamamayan sa kanyang mga kasama, na nangangahulugan na sila ay tinatanggap ng mga ito. Dahil sa tagpong ito ay napangiti si John Mayers, na siyang napansin naman ng ating bida na nasa kanyang likuran kaya kaagad siyang nagpatuloy para umalis dito. Subalit na agaw ang kanyang atensyon dahil bigla na lang siyang hinabol ni John at kaagad na tinawag. Nang siya ay mahinto ay nasambit ng pirata na hayaan siya nitong magpasalamat dahil hindi lang mga ginto at lisensya sa pangangalakal ang kanyang ibinigay sa kanila kundi nagbigay rin siya sa kanila ng lugar na kanilang kabibilangan. Dagdag pa nito habang inaalok ang kanyang kamay papunta sa ating bida at nagpapalabas ng masayang mukha, na sila ay nagkaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay dahil sa kanya kaya ikinagagalak niyang makilala itong gobernador. Sinagot naman siya ni Aaron nang may ngiti sa kanyang mukha na hindi rin siya nakaramdam ng pag-iisa dahil nandyan sila para tumulong. Nang bigla na lang nitong natanong sa sumulpot na si Admiral Moraine sa likuran ni John na hindi ba siya sumasang-ayon dito, na siyang naging dahilan ng agad na paglingon ni John. Mapapansin natin ang pagngiti ng Admiral, kung saan kaagad nitong iniabot ang kanyang kamay kay John at nasambit na kung hindi sila nito tinulungan ay marahil sila ay natalo,
kaya siya ay nanghihingi ng pasasalamat sa kapitan ng Winter Pirates na si John Mayers. Napangiti naman ang pirata dahil sa kanyang sinabi, at kaagad nitong kinuha ang kamay ng Admiral ng Navy para makipagkamayan habang nagsasabi na aasahan siya nito simula ngayon. Dahil sa kanilang nakikita ay natuwa ng husto si Leon, Argus at Carta kaya nasambit ni Argus na gaya ng kanyang inaasahan sa kanilang tagapagmuno, makakaya nitong pagkasunduin ang Navy at mga pirata. Habang may tuwa namang isinaad ni Carta na dahil sila ay nanalo, ito ay oras na para sa kanilang inuman. Dagdag pa nito ng may tuwa kasama ng kanyang mga kasamahang orcs ay magsasaya sila ngayong gabi. Kaya makalipas ng ilang oras kinagabihan sa magandang lungsod ng Leos habang mapapansin natin ang paglipad ng mga griffin sa himpapawid ay ang pagkakaroon ng kasiyahan ng mga mamamayan sa kalye. Makikita din natin dito ang masayang pag-iikot ni Eren sa lungsod habang hawak niya sa kanyang tabi ang kapatid nitong si Irene at ang asawa niyang si Lindsay, at nasa likod naman nitong si Admiral Moraine at si John Mayers na masayang nagiinuman habang sinusundan ng mga maliliit na bata. Sa ibang parte naman ay makikita natin si Killian na ngayon ay nakatulog na sa lamesa sa tindi ng sobrang pagkalasing habang si Argus at Carta ay patuloy na nakikipagtunggalian sa paramihan ng maiinom na may tuwalang na pinagmamasdan ni Leon. Malapit dito ay mapapansin naman natin si Jody, Gus at Skyla na masayang nakikipag-inuman sa mga pirata. Habang sa tabi ng daungan ay makikita naman natin si Isla na nag-iisa habang kasama niya ang kanyang alagang griffin na pinapakain ng alagang dolphin ni John. Makalipas ng ilang oras habang nagpapatuloy ang gabi sa kasiyahan na nagaganap sa loob ng lungsod ng Leos, makikita natin si Sol sa itaas ng isang beranda na masayang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Nang bigla na lang tayong mayroong mapapansin na mga paa ang lumabas sa pintuan papunta sa beranda. Ito ay si Eren na kaagad na tinawag si Sol at nanghingi ng kapatawaran dahil mas tumagal ang handaan kesa sa kanyang inaasahan kaya ngayon lang siya nakarating. Gayunpaman hindi ito alintana ni Sol at may tuwalang na napalingon sa kanya. Habang papalapit si Eren kay Sol ay nasambit nito na napakaraming bagay ang kailangan niyang sabihin. At una dito habang ibinibigay nito ang kanyang espada pabalik kay Sol, may ngiti nitong nasambit na siya ay nasagip ng alaala na kanyang itinago sa loob nitong sandata kaya siya ay nagpapasalamat. May tuwa naman siyang sinagot ni Sol na nagagalak siya na si Eren ay ligtas. Kasunod nito habang silang dalawa ay magkaharap sa beranda ay ang kanyang pagsabi na maligayang pagbabalik Rey, kung saan pagkatapos nito ay ang pagsabog sa kalangitan ng magagandang mga paputok na mayroong iba't ibang kulay na nagpapahiwatig ng pagwawakas ng ating kabanata.